para matapos na, sumama na siya. Kung ano ang kanilang pag-uusapan, hindi niya alam. Hindi rin niya alam kung bakit sumama pa siya. Alam naman niyang hindi na mapipigilan ng pananakit ito sa kanya. No amount of sugar coating could make her feel good. Nasa loob na sila ng sasakyan. Namili siyang magsalita. Pupunta ba tayo sa bahay niyo? Tanong niya. Tumango ito. Yeah. Hinahanap ka nga ni Mama. Babatukan ako nun kapag hindi kita ibinalik. Nagpahanda na siya ng dinner. Gusto niya ulit umiyak. Kailangan ba talagang paulit-ulit itong sabihin iyon? Na si Tita Susan lang ang gusto makakita sa kanya. Tumikim siya. Yumuko. Jude, hindi fair para kay Jenny. Napumunta pa ako doon. Aniya. There. She had said it. Kanina pa sila paikot-ikot. At hindi man lang nito masabi ang tungkol sa girlfriend nito. Umiling siya. That would be so unfair. Dagdag pa niya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siya nag-angat ng mukha at pinilit ang sariling tumingin sa mukha ni Jude. Bumungad sa kanya ang naginingning na mga mata nito. He was beaming. Jenny, si Jenny. Iniisip mo na masasaktan si Jenny kapag isinama kita sa bahay. Parang napapantastikuhan itong tanong. Napamaang siya. Oo nga naman. Bakit naman maghihinanakit si Jenny? Marahil ay secured ito sa pagmamahal na ipinapadama ni Jude kaya kahit ano pa mangyari ay hindi ito magsiselos sa kanya. And knowing how Judy showered a girl with all his attention and affection, she could not help but envy Jenny. Gusto niyang batukan ng sarili. Ang sakit mo namang magsalita. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sige na, sexy na, at maganda yung girlfriend mo. Bakit nga naman siya magsiselos sa akin? Sino nga naman ako? Naging girlfriend mo lang naman ako nang wala pang 24 oras. Singhal niya. To her surprise, Judy laughed. Tumigil ka sa kakatawa, Jude. Hindi, sasaksakan kita. Pero tumawa pa rin ito ng tumawa. She had never seen him laugh so hard. Kung hindi lang siguro siya pinagtatawanan nito, mahahawa na siya. He looked so happy. Hindi ako nagbibiro, Jude. May dala akong balisong dito. Tili niya. Baliban niya kung totoo. Kasi sinasabi niya. Hindi naman ito hahalughugin ng kanyang bag. Okay. Ano ito? Na itinaas ang dalawang kamay. Hindi na ako tatawa. Halatang pigil na pigil ito. Pero napangiti pa rin. Umayo siya ng upo. Sumandal siya. Bakit pa nagkaganito ang lahat? Bakit ba nahinayaang makawala si Judy? Narinig niya tumikim ito. Tumingin siya dito. Wala na. May kaunting bakas ang ngiti sa mukha nito. Seryoso na ito. Matimit ang tumitig sa kanya. Martina, panimula nito. Did you come here to see me? Humugot siya ng malalim na paghinga. Aamin na ba siya? Tumango siya. Yun naman kasi talaga ang totoo. Lalo siya magbumukhang tanga kung magkakaila pa siya. Napapit lang siya nagagapin nito ang kanyang kamay. I can't believe you're here. Mulong nito na pinisil ang kanyang palad. She sighed. Neither can I. Bulong din niya na tumitig sa mga mata nito. Ngumiti ang binata. Sana lang, magbago ng isip mo at sumama ka na sa akin pabalik sa bahay. Because you belong here, babe. Bulong nito. With me. Dumukwang ito. Malapit na malapit sa mukha niya. Ang mukha nito. Lumunok siya. He was going to kiss her. Nang maramdaman ng pagdampi ng mga labi nito sa kanyang mga labi, napapit kita siya. Lahat ng araw at gabi na nangulila si Tito ay parang nagamot na sa halik na iyon. Parang bulang naglaho ang lahat ng kanyang sama ng loob. Parang nagsilbi yung tulay na nagdugtong sa mga araw na nagkalayo sila. I miss you, babe. Usal ni Judy sa pagitan ng kanilang labi. God, I love you so much. Don't you ever leave me again. Para siyang nagising. Ano sinasabi nito? Umiling siya.
Itinulak niya ito. Hindi pwedeng dalawa kami sa buhay mo, Judy. Alam niyang magagalitan naman ito. Pero anong magagawa niya? Yun naman talaga ang totoo. Huli na siya. To her surprise, he grinned. You're calling me Judy again. Anito? I miss it. I miss you. I miss everything about you. Ako mabilis niya nitong hihigitin, palapit dito. Pero lumayo na siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hinang-hina niyang sabi. Kumunot ang noo nito. Tungkol saan? Si Jenny. Maikli niyang sabi. Tinampal nito ang noo. Oh, yeah, Jenny. Anito? Natila na tauhan. Oo nga pala. Nalimutan ko na nga pala siya na pinag-uusapan natin. Pasensya ka na ha. Babe, natutuliro kasi ako kapag nakikita kita. When you stare at me, my world turns upside down. Pinandilatan niya ito. Okay, let's talk about Jenny. Ano gusto mong malaman tungkol sa pinsan kong si Jenny? Maangsing napatingin dito. Pinsan mo? Tumungo ito at numisi. Yeah, we practically grew up together. Kaya close kami sa isa't isa. Pagkapatid ang nanay ko at kanyang mami. Nag-init ang kanyang pisngi. Tumango-tango siya upang pagtakpan ang hiyang nararamdaman. Pinsan lang nito si Jenny. Wala siyang kaagaw sa puso nito. Naramdaman niyang ginagap nito ang kanyang kamay. Wala siyang maisip na sasabihin. Martina, the happiest days of my life began when I met you. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Akala ko sa panaginip ko na lang ulit mahahawakan ng kamay mo. Akala ko, kailangan ko na matulog maghapon at magdamag para lang makita kita ulit. She looked at him. Muling nag-init ang kanyang sulok ng mga mata. I love you so much, Martina. Usal nito. Dinala nito sa labi nito ang mga kamay niya at hinalikan iyon. Mahal mo naman ako, hindi ba? Umiling siya, pero kaagad ding ngumiti na makita. Bumalati ang lungkot sa mga mata nito. Hindi mo lang alam kung paano ko sinasabunutan at kinukutusan ang sarili ko. Nang malaman ko na may kasama kang ibang babae kanina, ngumiti ito. Iniipit ito sa kanyang tainga. Ang ilang hibla ng buhok niya na marahil ay gulong-gulong nga. You're still pretty though, bulong nito. Wala na mas gaganda pa sa'yo sa paningin ko. Nag-init ang kanyang pisngi. Umismid siya. Sige na, sige na. Huwag mo na akong bulahin. I love you na. Hindi pa niya mismo nakita na may kasama itong iba kanina. Pero ganoon na ang kanyang reaksyon. Hindi niya ma-imagine kung ano ang gagawin. Kapag nakita niya ito may kahalikang iba. Hindi. Hindi niya mapapayagang mangyari iyon. Kanya lang ito. Lumabi ito. Napipilitan ka lang yata eh. Kiming siyang ngumiti. I love you too, Judy. Bulong niya. Bumaba ang mga daliri nito sa kanyang pisngi. Masuyong hinaplos iyon. I love you much, much, much more. Anito? Lagi kong sinasabi sa lahat na nakahanda akong tumigil sa pagmamanok kapag dumating na ang babaeng mamahalin ko. I've never truly believed that could happen until I met you. Kaya ko pala talaga. Kumunot ang kanyang noo. Hindi nito maintindihan. Anong ibig mong sabihin? I'm willing to give up everything for you, babe. I've told you that, didn't I? Ayaw mo nang sasabong ako. Then, so be it. Bukas, darating na yung unang prospective buyer ng buong farm. Maangsing napatingin dito. Ibebenta nito ang farm. Kahit pa hindi nahilingin kay Judy na tigilan na nito ang pagmamanok, ay gagawin nito para lang mapasaya siya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Parang gusto niyang maiyak. Hindi ba dapat ay masaya siya? Bakit parang bumigat ang kanyang dibdib? And then it hit her. That was it. Ayaw nang i-give up nito ang isang bagay na alam niya malapit sa puso nito. She could not do that to him. She loved him too much. Umiling siya. Hindi mo kailangan gawin iyon, Judy. Ngumiti siya. Kapag hindi ka maplos ng manok, hindi ka na si Judy ko. Nagliwanag ang mukha nito.
Hindi ka natatakot na baka balang araw ay magaya ako sa dati mo at ang mga magiging anak natin ay mahirapan din tulad ng naranasan mo. Bulong nito. She looked at him. Sa unang paglalapit pa lamang nila, ipinaramdam na nito sa kanya ang seguridad na kahit kailan wala na magkaisip siya at mamatay ang kanyang mami ay hindi niya natama. She was so wrong to think that he will turn out to be like her irresponsible father. Malaki ang pagkakaiba nito at ang kanyang ama. Ang kanyang daddy noon ay hindi uuwi hanggat hindi natatapos ang huling salpukan ng manok. Kasuhod ang anniversary nito at ang kanyang mami, si Judy, kayang iwanan ang ruweda. Dahil nangako ito noon sa kanya, kahit pa hindi sila magkakilala, na manonood sila ng sine. Ang kanyang daddy, naniniwala na kayang-kaya nitong iuwi ang lahat ng pera sa sabungan. Si Judy, halos hindi nagalabas ng pera. Umiling siya. I'm sure you'll be the best husband and father in the whole world. Aniya dito. His face softened. Lumunok ito. I promise, babe. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Anito, na bahagyang gumaralgal ang boses. Tumikim ito bago humisi. Sisiguraduhin ko sa'yo na maibibigay ko sa'yo ang lahat ng pangangailangan nyo ni Optimus Prime at Bumblebee. Kumunot ang kanyang noo. Anong pakailam ng Transformers sa... She suddenly remembered their first date movie. Na ipinangalan ito sa first date movie ng mga magulang nito. No! Tili niya. Humalakak ang binata. Joke lang. Anito, na hinapit siya palapit dito. Hindi ko naman maaatim na makita sa birth certificate ng mga magiging anak ko, yung mga yon. Megatron, pwede pa. Tinignan niya ito na masama. Ngumisi ito. I love you. Mabilis sasabi. Ngumiti siya. And I love you too. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Martina at Judy. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.